Kapahamakan ang dulot ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ika-10 Kabanata. Mamamayan ng Israel, pakinggan niyo ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya, huwag ninyong tutularan ang pag-uugali ng mga tao sa ibang mga bansa na naghahanap ng mga tanda sa kalangitan. Huwag kayong matakot sa mga ganyang tanda, kahit na ang mga tao sa ibang bansa ay takot sa mga tandang iyan. Walang kabuluhan ang kaugalian ng mga taong iyon. Pumuputol sila ng puno sa gubat, at pinauukitan nila sa mahuhusay na mang-uukit. Pagkatapos, pinapalamutian nila ng pilak at ginto, at pinapakuan ng mabuti para hindi matumba. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid, na hindi nakakapagsalita. Kailangan pa itong buhatin, dahil hindi ito nakakalakad. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyosang ito, dahil hindi sila makakagawa ng masama, at hindi rin makakagawa ng mabuti. O Panginoon, wala po kayong katulad. Makapangyarihan kayo at dakila ang pangalan. Sino po ang hindi matatakot sa inyo o hari ng mga bansa? Karapat-dapat lang na igalang kayo. Wala po kayong katulad sa lahat ng matalino na mula sa iba't ibang bansa o sa lahat ng hari. Silang lahat ay matitigas ang ulo at mga hangal. Wala pong kabuluhan ang mga turo tungkol sa mga Diyos-Diyosa nila na gawa sa kahoy. Nagpagawa po sila sa mga panday at mga platero na mga Diyos-Diyosa na binalutan ng pilak mula sa Tarshish at ginto mula sa Ufaz. Pagkatapos binihisan po nila ang mga ito ng damit na asul at kulay ube na tinahi ng bihasang mananahi. Pero ang Panginoon, ang tunay na Diyos, Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kapag nagagalit Siya, nayayanig ang daigdig, at walang bansa na makatatagal sa tindi ng galit niya. Sabihin ninyo sa mga sumasamba sa ibang mga Diyos, ang inyong mga Diyos na hindi lumikha ng langit at lupa ay mawawala sa mundo. Pero ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan niya. Sa utos niya'y lumalabas ang mga ulap at mga kidlat sa kalangitan, at bumubuhos ang malakas na ulan. Pinapalabas niya ang hangin mula sa pinanggagalingan nito. Mga hangal at mangmang ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapahiya lang ang mga platerong gumawa ng mga Diyos-Diyosan nila, dahil hindi naman totoong Diyos ang mga ito. Wala silang buhay. Wala silang kabuluhan at dapat kamuhian. Darating ang araw na wawasakin ang lahat ng ito. Pero ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad ng mga iyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati na ang Israel, ang mga taong hinirang niya. Panginoong makapangyarihan ang pangalan niya. Ang kapahamakang darating. Mga taga-Jerusalem, ipunin na ninyo ang mga kagamitan at umalis, dahil malapit nang salakayin ang lungsod ninyo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, makinig kayo, paaalisin ko kayo sa lupaing ito. Pahihirapan ko kayo hanggang sa madaman nyo ang galit ko. Sinabi ng mga taga-Jerusalem, nakakaawa tayo dahil sa kapahamakan natin. Malubha ang kalagayan natin, pero kailangan natin itong tiisin. Wasak na ang mga tolda natin. Nalagot na ang mga tali nito. Iniwan na tayo ng mga anak natin. Wala nang natira na muling magtatayo ng mga toldang tinitirhan natin. Nangyari ito sa atin dahil hangal ang mga pinuno natin. Hindi sila lumapit sa Panginoon para sumangguni, kaya hindi sila nagtagumpay at nangalat ang mga taong nasasakupan nila. Pakinggan niyo ang malakas na ingay ng mga sundalo na dumarating mula sa hilaga. Wawasakin nila ang mga bayan ng Huda at magiging tirahan na lang ito ng mga asong gubat. Ang panalangin ni Jeremias. Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao ay hindi kanya.
Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Ituwid niyo po kami, Panginoon, ng nararapat sa amin. Huwag niyo po itong gawin ng dahil sa inyong galit. Baka wala nang matira sa amin. Ipadama niyo po ang inyong galit sa mga bansang hindi kumikilala sa inyo at sa mga taong hindi dumudulog sa inyo, sapagkat inubos po nila ang lahi ni Jacob at winasak ang mga tahanan nila.